Sa video na ito mga idol ay ikukwento ko sa inyo ang isang kilalang urban legend ng Japan na isang pari na halimaw na kumakain ng mga bangkay. Tara at kilalanin natin siya. Bago tayo magpatuloy sa video nito, make sure na nakasubscribe ka na at nahit mo na ang notification bell para always ka updated sa video na ina-upload ko. Sinasabing mayroong isang munghi o pari na nagngangalang Muso, nag-iisa na naglalakbay sa mga bundok sa Mino Prefecture ng Japan nang mawala siya sa landas. Halos madilim nang makita niya sa isang burol ang isang matandang anjitsu at naiilawan ang tirahan ng Hermitage, ang tahanan ng mga nag-iisang pari. Naglakad siya papunta sa tuktok ng burol at tinanong ang naninirahan kung maaari ba siyang manatili kahit isang gabi. At ang isang matandang pari ay agad siya nitong tinanggihan na makitulog para sa isang gabi. Gayunpaman, sinabi niya kay Muso na maaari siyang makahanap ng pagkain at isang lugar upang magpahinga sa isang malapit na nayon. Natagpuan ni Muso ang nayon kung saan siya ay sinalubong ng pinuno at agad na binigyan siya ng pagkain at isang matulugan. Medyo bago maghating gabi ng gabing yun, si Muso ay ginising ng isang binata, isa sa mga taga-baryo, na ipinaalam sa kanya na mas maaga daw gumising kinabukasan dahil bago pa lang dumating si Muso ay namatay na ang kanyang ama. Hindi kaagad sinabi ng binata kay Muso para hindi siya mapahiya o obligadong lumahok sa mga seremonya. Gayunpaman, ang buong nayon ay iniiwan ngayon ang kanilang mga tahanan para sa isang kalapit na nayon. Bilang isang pari, sinabi ni Muso sa binata na gagawin niya ang kanyang tungkulin at isasagawa ang paglilibing at maglalagi sa gabi kasama ang bangkay. At sinabi pa ni Muso sa binata na hindi siya natatakot sa anumang mga demonyo o mga masasamang espiritu na binanggit ng binata. Nang umalis ang binata at ang iba pang mga taga-baryo, lumuhod si Muso sa tabi ng bangkay at naghandog at sinimulan ang seremonya. Sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, isang nakakatakot at isang walang hugis na mukha ang biglang nagpakita habang si Muso ay malalim sa pagninilay. At nang makita ni Muso ang isang nakakatakot at isang walang hugis na mukha na halimaw, hindi nakapagsalita at hindi nakagalaw si Muso sa sobrang takot. Habang pinapanood niya ang walang hugis na mukha na halimaw na kinakain ang bangkay at ang mga handog. Kinaumagahan nang bumalik ang mga taga-baryo, sinabi ni Muso sa binata ang nangyari. Hindi nagulat ang binata. Tinanong ni Muso ang binata na kung bakit hindi ginagawa ang seremonya ng ibang pari na malapit sa burol. Naguluhan si Muso sa sinagot ng binata na walang pari na nakatira sa malapit at wala na sa maraming mga taon. Nang magsalita si Muso tungkol sa anjitsu, tinanggihan
ng binata ang pagkakaroon nito. Pagkatapos ay umalis si Muso mula sa nayon na ngayon ay mas tamang direksyon upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Bagaman bago siya umalis sa lugar, hinanap ni Muso ang Anjitsu at ang matandang pari na nakatira sa loob nito hanggang sa tuktok ng burol upang makita kung siya ba ay nagkakamali. Madali niyang nahanap ang burol at Anjitsu at pinapasok siya ng matandang pari sa oras na iyon. Ang matandang pari ay nagsimulang humingi ng paumanhin para sa pagpapakita ng kanyang tunay na anyo sa harap ni Muso. Siya ay walang iba kundi ang walang hugis na figura na lumamon sa bangkay sa harap ni Muso sa gabing yun. Ang matandang pari ay nagpatuloy na nagpaliwanag kay Muso na siya na ngayon ay isang jikininki at kung paano siya naging ganito matapos mabuhay sa haba ng panahon. Kahit na sa kapamahakan ng iba na higit na nangangailangan sa kanila noon pa, sa pagkamatay niya, nagkaroon ng matandang pari na ipinanganak muli sa mundo bilang isang jikininki na kumakain ng mga sariwang bangkay noon pang sinaunang panahon. Ang matandang pari ay nakiusap kay Muso pagkatapos doon upang magsagawa ng isang seremonya para sa kanya. Agad-agad na ginawa ni Muso ang seremonya para sa matandang pari upang sa wakas ay makatakas siya sa kanyang kakilakilabot na pagkakaroon bilang isang jikininki. Habang ginanap ni Muso ang seremonya, bigla na lang nawala ang matandang pari, kasama din ang Anjitsu. Natagpuan na lamang ni Muso ang kanyang sarili na nakaluhod siya sa mahabang damuhan sa tuktok ng isang burol sa harap ng isang lapida ng isang pari at mga lugar ng pagkasira ng Anjitsu. Thank you for watching, guys. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bye-bye.